Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Apo. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy din po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Sa pagdinig sa Senado, paulit-ulit na sinabi ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Goo na homeschooling lamang umano siya dahil itinago raw siya ng kanyang ama sa kanilang farm noong siya ay bata pa. At ang tanging mga kasama lamang daw niya ay ang kanilang mga kasambahay at ang kanyang teacher na si Rubilin. Pero hindi na raw niya matandaan ang exact na pangalan nito. Ngunit ngayong araw lumutang ang isang litrato at sinabing ito na raw si Teacher Rubilin. At ito ang itinatago-tagong lihim sa likod ng litratong ito. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa December 2022 Assets, Liability and Network o SALI ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Goo, nakadeklara sa kanyang personal property ang 3 dump truck, isang motorsiklo at isang chopper na may kabuuang halaga na 77 million pesos. Ipinagtaka ito ni Senator Raffy Tulfo nang ikumpara niya ang kita ni Mayor Alice. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo kung pagbabasihan lamang ang kanyang kita ay hindi ito kayang makabili ng ganito karaming sasakyan. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Alice kung paano niya nabili ang kanyang mga truck at motorsiklo. Pero ang helicopter, nabili niya raw ito sa tulong ng kanyang ama na si Jang Jong Goo o ang Hilito Goo na isang Chinese. Pinagbahid ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko. Po, nagbibigay po siya sa akin. Minsan po 500,000, minsan 1 million. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, bukod sa chopper, 16 na sasakyan ang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mayor Alice Goo. Paliwanag ng alkalde, naibenta na raw niya ang kanyang ilang mga sasakyan. Nakatakdang ipatawag si Angelito Goo sa susunod na pagdinig dahil tingin ng mga senador nagsinungaling siya sa birth certificate ni Mayor Alice at ng kanyang mga kapatid. Ayon sa Philippine Statistic Authority, bukod sa walang birth certificate ang Pilipinong ina ni Mayor Alice na si Amelia Leal, wala ring marriage certificate si Angelito at Amelia, taliwas sa nakasulat sa mga birth certificate ni na Mayor Alice Goo. Matatanda ang una ng sinabi ng alkalde, mula nang siya ay pinanganak, hindi na niya nakita ang kanyang ina na kasambahay ng kanyang ama at hindi niya alam kung nasaan na ito. Pero base sa aking pananaliksik, lumutang na ang pamilya ni Mayor Alice Goo ay napakalaking sindikato, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na sa ibang bansa. At ang litratong ito na may pangalang Wen Yilin na base sa kanyang dokumento ay isa itong Chinese at ang residential address nito ay sa Valenzuela City. Nagmamay-ari rin ito ng hog racing at isang farm na nasa Bamban Tarlac na katulad ng kay Mayor Alice Goo. So ibig sabihin ay nakasama na ito ng alkalde at tiyak na hindi ito si Teacher Rubilin. Kaya tanong ng maraming Pilipino, sino kaya ito? At bakit tila mas hawig ito kay Mayor Alice Goo? Siya na nga ba ang tunay na biological mother ni Mayor Alice Goo? Ibig sabihin ay hindi totoong Pilipino ang alkalde? Ayoko na pong sumagot na hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan tayo ng mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Kala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila
kung sabi mo ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot na hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito. Napasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. The first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po doon sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, opo, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na mapupwede nakasuhan na ng mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga responsibilidad sa ating ahensya. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Madam Chair, Yes, marami Sir akong katanungan na siguradong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet natuto ko magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan. During the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, di po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. At least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious, di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So, you should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, Madam Chair, this is voluntary though, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt. Ito lang, Mayor, sabi mo kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko po. Disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married, sabi dito eh. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? It will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, po.
No, don't use that word, mahal mo sila. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen. Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, Kaya hindi po. wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. May nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo to. Ikaw nagmamayar dito. Nakarehiso sa'yo lahat to. Sa akin po. Sa'yo Opo. to. Magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na madja-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre sabihin mo sa negosyo mo. Madam Chair, pwede ba tayong humingi ng dokumento sa BIR kung meron? Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa